Alam mo ba bang sila lang ang meron ako, pero para sa kanila okay lang na wala ako. Ang sarap talaga magluto ng lola mo, Bubbles. Ang dami kong nakain. Naku, sinabi mo pa. Lalo na pag nagluto yun ng paborito kong adobo, taon talaga ang kaldero. Biro pa nga niya sa amin, hindi daw siya nahihirapan magluto ng adobo at nadiyan na daw kami para sa sangkap niyang kakailanganin para sa adobo niya. Bakit naman? Paano hindi na daw problema ni Lola ang toyo at andito naman daw ako malakas ang toyo? Si Emong naman pag pinawisan yon daig pa ang suka sa asim. Si Jelly naman hindi pa nga naghihiwa ng sebuyas, akala mo'y babahain na kami dito sa sobrang iyak pag iniiwan ng boyfriend niya. Hindi lang kayo sa adobo binubusog ni Lola, busog din kayo sa pagmamahal. Nakakatuwa ang tahanan na ta. Punong-puno ng pagmamahalan, napapaligiran ng kasiyahan. Bakit sa inyo tanggol? Hindi ba dapat mas masaya kasi kompleto kayo sa tahanan? Nandyan ang mama mo, tatay mo, lola mo at mga kapatid mo. Alam mo tanggol, kahit tuyo, sardinas lang ang ihain sa hapagkainan basta sama-sama kayong kumakain, nagiging masaya at masarap ang kain ng pamilya. Wow, ang bigat! Yun din ang akala ko, Bubbles. Akala ko pagbuo ang pamilya masaya, pero ang kasiyahan ay hindi ko nakikita sa loob ng aming tahanan. Kaya ang kasiyahan ay hinanap ko sa aking mga tropa. Sila enteng yun, sila ang aking kasiyahan, hingahan, sila ang aking sandalan. Walang ibang pinaramdam sa akin sila tatay kundi pabigat lang ako sa pamilya. Puro katarantiduhan lang ang alam kong gawin, wala na akong ginawang tama para sa kanila. Kaya expect ko na talaga na hindi sila matutuwa sa paglabas ko sa kulungan. Wala akong pamilyang uuwian. Alam mo ba bang sila lang ang meron ako, pero para sa kanila okay lang na wala ako. Para kay tatay mas magiging masaya at tahimik ang pamilya pag wala ako sa bahay, hindi naman titigil ang buhay nila dahil lang sa wala ako. Isa sila sa dahilan ko kung bakit gusto kong magbago, pero parang si tatay pa ang dahilan kung bakit ako naging tarantado. Sa kabilang banda tanggol, naiintindihan ko yung magulang mo, baka yun lang ang way nila para matuto ka sa pagkakamali mo. Para iparealize sa'yo kung ano ang nawala sa'yo. Kaya kahit gusto ka nilang makasama, itinitiis nila na malayo ka para maramdaman ang hirap na wala sa poder ng magulang. Hindi yun madali para sa magulang mo, pero yun ang nakikita nilang dahilan para magbago ka. At pag nakita nila yon, sigurado akong sasalubungin ka ng mainit na yakap ng magulang mo. Ari ba iyon na kayang tiisin ng magulang ang anak? Kaya nga, Bubblesek, minsan tuloy na question ko yung pagiging magulang ng tatay ko. Pakiramdam ko hindi niya ako tunay na anak. Simulat sapal hindi na talaga maganda trata niya sa akin. Wala akong sama ng loob sa kanya nung pinapalo niya ako pag nagkakasala ako nung bata pa ako, kasi alam kong disiplina lang ako ni tatay. Ang ikinasasama ng loob ko ngayon ay ang hinahayaan niya akong maging tarantado sa lansangan, ang hindi niya ako gabayan para lumaban ng patas, ang ituwid ang pagkakamali ko, ang putulin niya ang sungay ko. Mas kinili niyang maging tarantado ako, mapariwara ang buhay ko sa labas, marunong naman akong makinig, ang masama lang ay hindi niya ako pinagsasabihan, binubugbog niya ako, pinagbubuhatan ng kamay. Ang iksi ng PC niya pagdating sa akin, alam kong mali ako, decision ko yon, pero malaking parte ng buhay ko ang pagtrata, pag-aruga, pagmamahal ng aking magulang. Sa kabilang banda tanggol, naiintindihan kita, malaking parte ng pagkatao natin talaga ang pagmamahal, pagpapalaki sa atin ng ating magulang. Sabi pa nga nila makikita sa kilos at galaw ng anak ang pagpapalaki ng magulang sa anak nila. Tanggol, mabuti ka namang tao, nakikita namin yon, naniniwala kami sa kabutihan mo. Alam ko nakikita din yon ng magulang mo, lalo na ng mama mo, baka may mabigat lang silang dahilan kaya gano'n na lang ang galit ng tatay mo sa iyo. Hayaan mo, balang araw maiintindihan mo din ang lahat, balang araw magkakaayos din kayo.